May isang black bear na pumasok sa subdivision at walang awang pumapatay ng tao. Pero hindi ako natataranta ni Katie Ting. Kusa ko pang binuksan ang pinto, para hayaan siyang patayin ako. Kasi, isang linggo na ang nakalipas. Na-transport ako sa loob ng isang nobela tungkol sa isang black bear na pumapatay ng tao. Kaya nalaman ko na agad, na pagkatapos ng isang linggo, papasok ang black bear sa subdivision at walang awang mamiminsala ng tao. Napakatalino ng black bear. Kaya pa nitong pagbantaan ang mga tao para tulungan siya. Sinubukan kong lumabas ng subdivision. Pero nalaman ko na sa tuwing hahakbang ako palabas ng gate, ay teleport ako pabalik sa bahay. Maging ang salitang black bear ay naging bawal na salita. Sa tuwing babanggitin ko ang dalawang salitang iyon, minamute ang boses ko. Sinubukan kong tawagan ang mga pulis. Pero palaging hindi ito makontak. Dahil hindi ako makahingi ng tulong. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Kumontak ako ng isang construction company para gawin ang bahay ko na isang doomsday fortress na hindi kayang wasakin. Una, ang mga pader at ang pinto. Lahat ay dadagdagan ng 20 sentimetrong kapal na steel plates. Dahil sa bigat nito, hindi ito solido sa loob, kundi gawa sa alloy carbon fiber, na kahit anti-tank cannon ay hindi kayang tagyusin. Pangalawa ay ang waterproofing. Matalino ang black bear. Paano kung lagyan niya ng tubig ang kwarto ko? Maghihintay na lang ako sa aking kamatayan. Kaya sinigurado kong selyado ang buong kwarto. Kahit nalagyan pa ito ng tubig. Naglagay na ako ng mga tubo para may daanan ng tubig palabas. Sa nobela, kasabuat ng black bear ang zoo director. Niloloko pa niya ang mga tao para lumabas at maging pagkain ng bear. Hinala ko matagal na niyang na-scout ang subdivision. Kaya ang mga materyales para sa construction ay tuwing gabi lang dinadala. Para masigurong mabilis ang trabaho, kumuha ako ng ilang construction team. Para masigurong 24 na oras at tuloy-tuloy ang trabaho. Lahat ng hindi importanteng gamit sa loob ng bahay ay tinapon ko. Para malawak ang aking nakikita. Matapos ang renovation, ang sala ay parang isang malaking kulungan. Ito ang kulungang inihanda ko para sa black bear. Sa oras na makapasok ito, hindi na ito makakalabas. Bukod pa riyan, naglagay din ako ng maraming CCTV sa pasilyo at sa lobby. Para masubaybayan ang bawat galaw ng black bear. At nagpakabit din ako ng solar power. Kung sakaling putulin ng black bear ang kuryente, magagamit ko pa rin ng normal ang kuryente. Bumili pa nga ako ng ilang armas para sa self-defense. May mga naka-install ding sprinkler at aircon sa sala. Kayang umabot sa 50 degree ang pinakamataas na temperatura ng aircon. At ang mga sprinkler naman ay para maiwasan ang sunog. Hindi sapat na makulong lang siya. Ang gusto ko ay pahirapan siya ng todo. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung ang hayop na ito ba ang biktima o ang mga ngaso. Alas 12 ng hating gabi, bigla akong may narinig na tunog ng electronic lock mula sa labas ng pinto. Unlock failed. Tiningnan ko ang monitor, at nakita ko ang black bear na nakasubsob sa pinto ng kapitbahay. Idinikit nito ang mga mata sa pinto. Tila gusto nitong silipin ang sitwasyon sa loob gamit ang peephole. Inilagay pa nito ang mga kuko sa electronic lock para subukang buksan ito. Sa monitor, narinig ko ang pagmumura ng kapitbahay. Pero hindi ito pinansin ng black bear. Biglang nagwala ang black bear. Sinimulan nitong wasakin at kalampagin ng malakas ang pinto. Kung sa nobela lang ito nangyayari. Siguradong matagal na akong lumabas para mag-iskandalo. Tapos, isang sampal lang ng black bear, tepat na ako. Sakto namang tumunog ang message notification sa cellphone ko. Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto. Mukhang may oso sa labas. Kahit hindi niya sabihin, alam ko na. Dahil kitang-kita ko ng malinaw sa monitor. Tapos, nag-message ulit ang taga-802. Yung pinto ko, wasak at yupi-yupi na. Pakiramdam ko, bibigay na anumang oras. Nakita kong nagpaparenovate ka nitong mga nakaraang araw. Pwede ba akong makitago sa pinalakas mong balkona, hey? Sa orihinal na kwento, walang parte na kumontak siya sa kapitbahay. Mukhang dahil sa pagdating ko, lumihis ang takbo ng kwento. Pero hindi pa naman ako nakikita ng taong yun. Paano niya nalaman na pinatibay ko ang bahay ko? Pasensya na, selyado na ang balkona, hey. Hindi ka makakapasok. Palaging nakalagay na nagtatype, ang kausap ko. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, bigla siyang nagpadala ng mensahe. Sabi ko na nga ba, nasa bahay ka. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero sa mundong ito na malapit ng maguno, hindi ako magpapakabayani. Sa monitor, mukhang naiinip na si Black Bear. Lumingon siya at sinimulang kalampagin ang pinto ko. Pero napakatibay ng pinto kong pinatibay. Kumalampag siya ng sandali bago tumigil. Hehe, kung nasira ang pintong to, hindi magiging sulit ang lahat ng inutang ko sa mga online lending app. Biglang tumunog na naman ang cellphone ko, may mensahe. Sa group chat ng mga may-ari ng unit, may nagsimula ng magreklamo. Sino ba yan? Ang ingay-ingay naman ng ganitong oras ng gabi. Mamamatay ba kayo kung bubuksan nyo lang yung pinto? Kung magpapatuloy pa yan sa pagkalampag, tatawagin ko na ang admin. Magpapatulog pa ba kayo o hindi? At admin, sandali lang.
Nang makita ni Black Bear na hindi niya kayang gibain ang pinto ko, mukhang sumuko na siya, at naglakad papunta sa ibang direksyon. At admin, ang bilis niyong umaksyon, ha? Nawala agad ang ingay. Sulit talaga ang binabayad na association dues. Ngayon, matagal bago nag-reply ang admin. Noong akala ng lahat ay ayos na ang lahat, biglang nagsimulang magpadala ng mga litrato ang admin sa group chat. Walang pagkasunod-sunod ang mga litrato. Ang ilan ay pader, ang ilan naman ay pasilyo. Dahil sa sunod-sunod na pagpapadala ng litrato, walang tigil sa pagtunog ang group chat. Wisit, gabi na, hindi pa natutulog. Ano bang problema mo? Ire-report talaga kita bukas, para mapalayas ka. At noong sandaling iyon, bigla na namang nag-post ng mensahe ang admin sa group chat. Nakita siyang puno ng niebe ang buong katawan. Nakatiklop pa ang kanyang katawan sa isang kakatuwang posisyon. Para bang pilit itong hinati sa dalawa. Bigla, nagsimulang magkagulo ang mga tao sa group chat. Baliw ka na ba? Gabi na, nagpo-post ka pa ng ganyang nakakatakot. May sira ka talaga sa ulo. Sa susunod na taon na ako magbabayad ng dues. Manigas kayo. Tahimik ko lang silang pinanood na nag-aaway. Pero ang nakapagtataka, ang residente sa 802 kanina, yung unang nag-warning sa akin tungkol sa itim na oso, ay biglang hindi umiimik ngayon. Kakaiba, talagang napakakakaiba. Tapos, bigla na namang nag-message sa akin ang taga 802. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Habang wala pa yung itim na oso, natatakot akong bumalik siya rito. Nakita mo na rin ang mensahe sa group chat. Parang awa mo na, buksan mo ang pinto. Alam mong mayroong itim na oso. Pero bakit hindi mo sinabi sa group chat? Paulit-ulit niyang idinidiin kung gaano kakilakilabot ang itim na oso. Pero sa akin lang siya humihingi ng tulong na pagbuksan siya ng pinto. Nagsimula na namang mag-appear na Taipang, ang kausap ko. Matagal akong naghintay pero wala siyang isinagot. Sa monitor, bigla na namang bumalik ang itim na oso. Pero sa pagkakataong ito, ang katawan nito ay puno ng bakas ng niebe. Tumutulo ang natutunaw na niebe mula sa balahibo nito. Nag-iwan ito ng bakas ng basang niebe sa sahig. Idinikit ng itim na oso ang mata nito sa peephole ng pinto ko. Na para bang gusto nitong makita ng malinaw ang nasa loob. Sa mga oras na iyon, bigla na namang may pinost ang admin sa group chat. Pero sa pagkakataong ito, medyo putol-putol na ang mensahe. Pasensya na, random lang. Picture, ang kinuha ko. Pakibuksan ang pinto, i-check ang 801. Ang 801 ay bahay ko. Tinitingnan ko ang CCTV. Mukhang may kinakalikot ang Black Bear sa mga kamay niya. Buksan ang pinto, 801. Paulit-ulit na sinasabi ng admin sa group chat ang linyang iyan. Pero naiinis na ang mga kapitbahay. Sinimulan na rin nila akong itag. 801. Buksan mo na lang ang pinto para makapag-check siya. Kung walang problema, aalis din naman siya. Gabi na, pwede bang tumahimik muna kayo? Nasa hallway ang Black Bear. Hindi mo ba nakita yung picture? Napatay na niya ang admin. Nagbibiro ka ba? Ang ibig mong sabihin, ang Black Bear ang kumukuha ng picture at nagpapadala ng message. April Fool's Day ba ngayon? Nag-warning na ako, nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Hanggang dyan na lang ang maitutulong ko sa inyo. At noong sandaling iyon, natahimik ang group chat. Noong akala kong ayos na ang lahat, biglang nag-send ng picture si 802 sa group chat. Nag-send ng picture si 802. Pero agad niya ring dinelete. 802, ano ang sinend mo? Dito ka rin sa 8th floor nakatira, di ba? May Black Bear ba talaga o wala? Huwag kang ang manakot. Una, yung picture. Tapos ngayon, Black Bear naman. Hindi na nagsalita si 802 sa group chat. Dahil doon, nanahimik na lang din ako. Nasabi ko na ang dapat sabihin. Ang iba ay bahala na sa kapalaran nila. Sa CCTV, nalaman ng Black Bear na hindi ako nagre-respond. Sinimulan na naman niyang wasakin ang pinto. Palakas ng palakas ang pagwasak niya sa pinto. Pero hindi man lang gumalaw ang pinto. Biglang umatras ng 2 hakbang ang itim na oso. Pagkatapos ay ibinangga niya ang buong katawan sa pinto. Pagkatapos ng isang malakas na kalabog, tumalsik papalabas ang itim na oso dahil sa lakas ng pagkakabangga. Umiling-iling ito, tila hindi inaasahan. Na ganito katibay ang pinto ng bahay ko. Halatang napalakas ang pagkakabangga nito. Idinikit ng itim na oso ang mata nito sa peephole. Pero may ginawa rin ako sa peephole. Biglang may tumusok na patalim mula sa peephole. Nasaktan ng itim na oso. At umungol sa galit. Pagkatapos ay mas lalo pa nitong pinagbabayo ang pinto. Pero wala ring epekto ang lakas nito sa pinto. Anong ingay yun kanina? Parang ungol ng isang mabangis na hayop ang narinig ko. Huwag mo kong takutin, nakakatakot naman yan. Nabigo ang itim na oso. Pero wala itong magawa, naglakad na lang ito papunta sa ibang direksyon. Mukhang sumuko na ito sa binabalak sa akin. Sa group chat, dahil sa ingay kanina, muling nagkaroon ng mainit na usapan. At 801, anong nangyari? May narinig akong malakas na ungol. Huwag mong sabihing may oso talaga. Sinabi ko na sa inyo, ayaw niyong maniwala. Umalis na yung oso dito sa pwesto ko. Hindi ko rin alam kung saan nagpunta. Angina, tumawag na kayo ng pulis, bilis.
May gana pa kayong mag-chat ha. Naisip ko na yan kanina pa. Pero hindi makatawag sa pulis. Nakakapagtaka talaga. Nakakapag-message naman tayo. Yun nga lang, hindi makatawag. Huwag kayong mag-alala, lahat. May kaibigan akong pulis. Kahit hindi ako makatawag, min-message ko na siya. Papunta na siya rito mamaya kasama ang mga tauhan niya. Magtiis lang kayo ng 20 minuto, lahat. Sobrang kahina-hinala nitong si 802. Malinaw na siya ang unang nakakita sa itim na oso. Pero hindi man lang umimik. Ngayon lang siya biglang lumitaw para magsalita. Para bang pinapakalma ang lahat. 802, ikaw ang unang nakakita sa itim na oso. Bakit hindi ka umimik? Direkta akong nagtanong. Para gamitin ang opinyon ng publiko para ipitin siya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kailangan lang ng tulong ng lahat sa grupo. Kaya tumulong lang akong i-report. Oo nga, wala namang sinabi si 802. Ikaw pa nga itong kung ano-ano ang sinasabi. Kesyo may itim na oso, tapos may pinapatay. Mukhang hindi ko na talaga dapat pinakialaman ito. Wala akong napalang mabuti. Ako pa ang napasama. Ito ang kakaibang mensahe na ipinadala ni 201. Pinuksan ko ang pinto. Maayos ang lahat. Ang sinabi ni 201 ay pareho sa sinabi ng admin pagkatapos siyang mapatay. Mukhang napatay na si 201. Kita nyo na, sabi ko na sa inyo na walang problema. Si 801 lang naman ang patuloy na nanggagatong. Sa tingin ko, may masama siyang balak. Gusto niya tayong palabasin ng gusali. Oo nga, anong itim na oso? Sa tingin ko, baka na lang yan ni 801. Ang pagsasabi niyang may problema si 802 ay para siyang magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Tunay nga, ang puso ng tao ang pinakakakilakilabot sa lahat. Hintayin na lang, kapag nakasalubong na nila ang itim na oso, titino din yan sila. Biglang nagpadala ng pribadong mensahe si 802. Pakiusap, pagbuksan mo ako ng pinto. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko siya pinansin. Sa halip, tumingin ako sa monitor. Bumalik na naman ang itim na oso. Sadyang mapaghiganti ang itim na oso. Ilang beses na siyang nabigo sa akin ng sunod-sunod. Kaya hindi niya ako basta-basta palalampasin. Bigla na naman itong nawala sa sakop ng camera. Pero nang tumingin ako sa bintana, nakakita ako ng isang dambuhalang itim na anino. May isang itim na oso na biglang lumitaw sa bintana ko. Ito ang unang beses na nagkaharap kami. Hindi niya makita ng malinaw ang itsura ko mula sa bintana. Malakas niyang hinahampas ang bintana. Pero ako, kumuha lang ng isang upuan. Umupo roon habang umiinom ng coke. Kalmadong-kalmado ko siyang pinapanood. Nang makita ng itim na oso ang ginagawa ko, nagsimula itong umungal sa galit. Akasan mo pa, hindi ka pa ba kumakain? Soundproof naman ang salamin. Pero mukhang nababasa niya ang mga labi ko. Lalong lumalakas ang paghampas niya sa bintana. At sa mismong sandaling iyon, biglang nagdilim sa loob ng bahay. May nagbaba pala ng breaker. Naging maingay na naman sa group chat. Anong nangyari? May kuryente ba dyan sa inyo? Nawalan din ng kuryente dito sa amin. Bumagsak ba yung main breaker? Bilisan nyo, tawagan nyo na ang management. Ano bang ginagawa ng management na to? Lalong uminit ang usapan sa group chat. Pero ako, binuksan ko agad ang sarili kong power generation system. Hehe, buti na lang gumawa ako ng sarili kong generator system. Kaya hindi ako takot sa brownout. EYT-01. Bakit may kuryente pa rin sa unit mo? Kahit nasa kabilang unit lang siya nakatira. Hindi niya dapat nakikita ang nasa loob ng kwarto ko. Maliban na lang kung nagmamasid siya sa building mula sa labas. Doon ko lang na-realize, ang nakatira sa EYT-02 ay siguradong wala sa loob ng unit niya ngayon. Malamang na nagmamasid siya mula sa labas. Sa buong building, unit ko lang ang may ilaw. Walang description tungkol sa taong ito sa nobela. Mukhang dahil sa pagdating ko, nagkaroon ng serye ng mga butterfly effect. Bigla kong naisip, na baka ang taong ito ay ang zoo director. Siya lang naman kasi, ang posibleng nasa labas ng building para magmasid sa mga oras na ito. Sinabi ko na nga ba, may problema siguro itong si EYT-01. Baka gusto lang niya tayong palabasin para makapagnakaw. Bakit hindi ka nagsasalita? Tama ba ako? Kung matapang ka, lumabas ka. Maglaban tayo bilang mga tunay na lalaki. Pinili ko pa ring huwag siyang pansinin. Pero sa sandaling iyon, biglang bumukas ang elevator. At lumabas mula rito ang isang binatilyong may dilaw na buhok at may hawak na cellphone. EYT-01, huwag ka nang magkunwari dyan. Nandito lang ako sa labas ng pinto mo. Kung matapang ka, buksan mo ang pinto. Ang ingay-ingay sa kalaliman ng gabi, nambubulabog ng tulog. Akala mo ba talaga walang pwedeng magparusa sa'yo? Nakita ko sa CCTV, na mukhang nagla-livestream siya. Hindi nagtagal, may dumating na namang message sa phone. Nag-share si 701 ng kanyang livestream. Klinak ko ito para tingnan. Siya nga, nagla-livestream sa tapat ng pinto ko. Sa kaliwang itaas na bahagi, nakasulat ang pagtuturo ng leksyon sa weirdong kapitbahay. Mga bro, itong kapitbahay ko, hindi natutulog. Tapos nagsasabi pa sa group chat na may black bear daw. Sa tingin ko, sira ulo lang yan. Tsaka, kahit pa may black bear, hindi ako takot.
Mga bro, pa-shower naman ng gifts dyan. 3, at sisimulan ko na siyang turuan ng leksyon. Hawak ang cellphone niya, lumapit siya sa pinto ko. At 2 beses niyang sinipa ang pinto. Kung matapang ka, buksan mo yung pinto. Huwag kang magtago dyan na parang duwag. Hindi ka ba lalabas? Pinayuhan ko siya sa group chat. Dahil sa mga oras na iyon, nawala na ang black bear sa balkonahe ko. At malapit nang bumalik sa loob. Pero patuloy pa rin siya sa pagkatok at pagsigaw sa labas. Ikaw na hinayupak ka. Tingnan natin kung ilang araw ka magtatago dyan sa loob. Mula ngayon, matuto kang lumugar. Habang tinitingnan ko ang katawa-tawa niyang itsura, napatawa ako sa dami ng mga suklay na naimbak ko. Kaya kung manatili dito sa loob ng kalahating taon, model. Sa live stream, yung lalaking may dilaw na buhok, panay pa rin ang kuda. Sinasabi niyang naglilinis daw siya para sa mga tao. Para bang siya na mismo ang representasyon ng hustisya. Bigla, isang malaking itim na anino ang lumitaw sa likuran niya. Lumingon yung lalaking may dilaw na buhok. Ang bumungad sa kanya ay isang black bear na may taas na 2 metro. Isang malakas na sampal mula sa black bear ang nagpatalsik sa kanya. Pucha, totoo ngang may black bear. Muntik na akong umakyat sa ika-8 palapag para makiusyoso kanina. Buti na lang hindi ako lumabas. Kailan darating ang mga pulis? Sobrang nakakatakot, kakapalat ko lang ng pantalon, basa na naman. Syempre, hindi na makakaligtas yung lalaking may dilaw na buhok. Pagkatapos siyang masampal, diretsong nawalan na siya ng malay. Sa mga oras na to, sinimulan ng ayat ng lahat sa group chat ng mga may-ari ang taga 802. At 802, kailan darating yung kaibigan mong pulis? Tandaan mo, pasabihan mo silang magdala ng armas. Oo nga, bilis, kulitin mo na. Pero sa mga oras na to, bigla akong nakatanggap ng private message mula sa taga 802. Dumating na ang kaibigan ko. Aalis ka ba o hindi? Kung aalis ka, lumabas ka na ngayon. Papasamahin kita sa kanya. Hindi ako naniniwala sa lahat ng sinasabi niya. Kahit sa totoong buhay, walang taong ganoon kabait. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Hindi ko siya pinansin. Pero paulit-ulit niya akong may message. Mas matyaga pa siya sa isang tuta. Hindi yan magkakaganyan kung hindi kanya gustong lokohin. Sa sandaling iyon, nakita ko sa CCTV na bigla itong yumanig. Bumukas ang pinto ng Unit 802. At mula sa loob, isa pang black bear ang lumabas. Buti na lang hindi ako naniwala. Alam ko na mula pa sa simula na may mali dito. Mas maliit ang pangangatawan ng black bear na ito kumpara sa nauna. Pero ang kanyang mga kilos at galaw ay parang sa tao. Huwag mong sabihin, nagkamalay na to. Hindi nagtagal pagkatapos mawala ng 2 black bear sa pasilyo. Narinig ko na ang iba't ibang uri ng mga nakakakilabot na sigaw, model. At umuungal ang mga itim na oso. Hindi nagtagal, bumalik na naman ang 2 itim na oso sa tapat ng pinto ko. Mukhang lahat ng naniwala sa 802 dati ay pinatay na. Ang mga balahibo nila ay may mga mansya na rin ng pulang dugo. Halatang marami silang pinatay kanina. Nagbubulungan ang 2 itim na oso. Malinaw na hindi nila ako tatantanan. Pero, iyon mismo ang gusto kong mangyari. Nag-aalala pa nga ako na baka hindi nila ako hanapin. Sa pagkakataong ito, titingnan ko kung sino ang maninila at sino ang biktima. Ang bahay na ito ay talagang inihanda para sa mga itim na oso. Ang plano ko talaga ay manatili lang sa loob at magtago. Pero sa tingin ko ngayon, kung hindi ko sila papapasukin, hindi nila ako tatantanan. Biglang may lumitaw na isang misteryosong lalaki sa pinto. Ako ang zoo director. Huwag kang mag-alala. Napatay na namin ang mga itim na oso. Pasensya na, sa perwisyong naidulot namin sayo. Kung okay lang sayo, buksan mo ang pinto para personal akong makahingi ng pasensya. Sinong niloloko mo? Nandyan sa tabi mo yung mga dambuhalang itim na oso. Akala mo ba bulag ako? Buti na lang at nagpakabit ako ng CCTV. Kung hindi, baka nga pinagbuksan ko pa siya ng pinto. Buksan mo ang pinto. Hindi ako masamang tao. May mali talaga sa zoo director. Pero hindi ko lang alam kung paano niya kinokontrol ang 2 itim na oso na ito. Pero dahil nandito na rin lang sila. Kung gayon, simulan na natin sa kaunting pampaganya. Ginamit ko ang cellphone ko para buksan ang gate. Nang makita ng 2 oso na bumukas ang gate, sobra silang na-excite. Bigla silang umatungal ng malakas. Nagunahan silang pumasok sa gate, na parang gusto nila akong pagpira-pirasuhin. Saglit na nagatubili ang zoo director. Pero sumunod pa rin sila sa loob. Sa mismong sandali na pumasok sila, ginamit ko ang phone ko para isara ang pinto. Ang buong sala ang kulungang inihanda ko para sa inyo. Magsaya kayo. Ngayon, nagbaliktad na ang sitwasyon. Pinatay ko ang ilaw sa sala. Sa isang iglap, binalot ng dilim ang sala. Alam ng sino mang nakulong na. May isang mabigat na parusa, at iyon ay ang ikulong sa madilim na kwarto. Ang madilim na kwarto ay hiwalay sa mundo. Walang maririnig na kahit anong ingay. Kahit saglit ka lang manatili doon, magiging irritable ka at hindi mapakali. Masisiraan ka ng bait. Sa mga oras na iyon, ang 2 itim na oso ay nagwawala na sa loob ng sala. Pero hindi talaga nila mabuksan ang pinto palabas. Kapag nakapasok na kayo, huwag nyo nang isiping makalabas pa.
Hindi ko alam kung gaano katagal silang paikot-ikot. Tila napagtanto ng dalawang oso na wala ring silbi ang ginagawa nila. Kaya umupo na lang sila sa sahig para mag-ipon ng lakas. Iba ang hayop sa tao. Galing sila sa kalikasan. Mas kaya nilang tiisin ang pag-iisa. Pero iba ang zookeeper. 2 oras pa lang, nagsimula na siyang mabalisa at hindi mapakali. Sinimulan niyang utusan ang 2 oso na maghanap ng labasan. Matapos ang ilang pagsubok, nabigo ang 2 oso. Huling inutusan sila ng zookeeper. Ang mas malaking oso ay nagpakita ng pagkainip. Isang sampal lang at tumilapon na ang zookeeper. Akala ko pa naman kaya niyang paamuin ang mga yun. Di ko akalain na isa lang din siyang payaso. Humandusay ang zookeeper sa sahig, nangisay ng ilang beses, at hindi na gumalaw. Nawalan siya ng malay dahil sa sampal na yun. Yan ang napapala ng mga gumagawa ng masama. Binuksan ko ang aircon. Isinet ko sa 50 degrees. Agad na bumuga ng walang tigil na mainit na hangin sa sala. Napansin ng 2 oso na may mali. Nagsimula silang lumingon-lingon. Makalipas ang kalahating oras, umabot na sa 45 degrees ang temperatura sa loob. At patuloy pa itong tumataas. Dahil sa init, sinimulan ng 2 oso na banggain ang pinto. Pero wala ring nangyari. Ang temperatura sa loob ng bahay ay umabot na sa 50 degree. Pagod na rin ang 2 itim na oso. Sinadya kong buksan ang shower. Agad bumuhos ang tubig. Para silang nakahanap ng huling pag-asa. Pero hindi nila napansin. Nasa bawat buhos ng tubig, lalo pang tumataas ang temperatura sa loob. Ngayon, mararanasan nyo ang pakiramdam ng maluto ng buhay. Pinadaluyan ko ng kuryente ang sala. Sa mga sandaling iyon, bahana ng tubig ang buong sala. Sa isang iglap, damaloy ang 220 boltahe ng kuryente sa buong katawan ng mga oso. Mga itim na oso. Ang mga hayop ay mananatiling biktima lamang. Pagkalipas ng 1 oras, dumating si Inspector Ding sa komunidad para kunin ang 2 itim na oso. At bumalik na sa dati ang tahimik kong buhay. Bigla, may lumitaw na namang isang imahe sa aking paningin. Nagsimula na ang countdown para sa susunod na pagsubok, 2,359 na segundo. Ano to? Bakit gumagalaw pa rin ang countdown? 23 oras at 59 na minuto. Muling umalingaw sa isip ko ang malamig na boses na iyon. Pinapaalalahanan ako na katapusan pa lang ito ng unang pagsubok. At paparating na ang susunod na katatakutan. Lintik na laro to. Hindi man lang ba ako pagpapahingahin? Talagang gusto pa akong itulak sa bingit ng kamatayan. Wala akong oras para magdrama. Sa kakaibang mundong ito, ang paghinto ay nangangahulugan ng kamatayan. Kinuha ko ang mop, at sinimulang linisin ang naipong tubig at dugo sa sala. Dahan-daang umagos ang tubig palabas sa inihanda kong drain pipe. Kailangang iskubahin ng 3 beses ang tiles. Puro lanza ng mga hayop na to. Nakakadiri talaga. Habang naglilinis ako, mabilis kong pinoproseso sa isip ko ang mga bagay-bagay. Ang unang pagsubok ay tungkol sa katibayan ng pinto. Ano naman kaya ang magiging pangalawang pagsubok? Mas malalakas na halimaw, o isang matinding sakuna sa panahon? Paano kung matinding lamig naman ang susunod? Sapat na kaya ang init galing sa aircon ko? Kailangan kong tingnan ulit ang mga kumot sa bodega. Lumapit ako sa bintana, tumingin sa labas. Sobrang dilim ng subdivision. Kumikindat-kindat ang mga ilaw sa poste. Yung mga kapitbahay kong nakaligtas. Siguradong nagtatago sila sa ilalim ng kumot at nanginginig sa takot. Wala akong naramdamang pagmamalaki na parang tagapagligtas. Dahil alam ko, na lahat tayo ay bihag lang dito. Kahit ano pa ang susunod na dumating. Kailangan kong mabuhay. Walang sino man ang makakakuha ng buhay ko. Huli kong sinuri ang generator at mga reserba kong gamit. Sapat pa ang gasolina, at marami pang tubig. Pinatay ko ang pangunahing ilaw. Humiga ako sa kama, nakatitig sa numerong patuloy na kumikilos. Tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng susunod na laban. Patuloy na lumilipas ang bawat segundo sa countdown. Balik-balik lang ako ng higa sa kama. Hindi talaga ako makatulog. Panay ang ilaw ng screen ng cellphone ko. Mga mensahe yon mula sa group chat ng mga homeowner. Kahit patay na yung Black Bear, hindi pa rin nawawala ang takot. Walang tigil ang usapan sa group chat tungkol sa nangyaring trahedya kanina. Mas marami ang nagluluksa para sa mga namatay nilang kaanak. At 801 dahil may kuryente ka raw dyan. Pwede ka bang magbahagi ng kaunti? May sakit sa puso ang nanay ko. Minto yung oxygen machine niya dahil nawalan ng kuryente. Oo nga, ang ganda pa naman ng ayos ng bahay mo. Siguradong may mga pagkain ka pa, di ba? Iyak ng iyak ang anak kong babae dahil sa gutom. Habang binabasa ko ang mga mensaheng iyon, napangisi na lang ako. Hindi ako nag-reply. Ngayon, marunong na kayong magmakaawa sa akin. Kanina lang, tinatawag niyo akong baliw. Noong pinagbibintangan niyo akong nagnanakaw. Bakit hindi ko nakita na ganito kayo kabait noon? At sa sandaling iyon, ang pinto ng room 802 na kanina patahimik, ay bigla na namang bumukas. Nakita ko sa monitor, ang isang anino na nakasuot ng pulang kapote. Napalihim na pumasok sa pasilyo. Hindi ba't patay na ang warden? Sino na naman ito? Ang anino ay nagpaikot-ikot muna sa pasilyo.
At sa gulat ko, nagdikit siya ng puting papel sa bawat pinto. Nang mapunta siya sa tapat ng pinto ko, pinigil ko ang aking paghinga. Hindi siya kumatok, tumingin lang siya ng diretso sa aking security camera. At nagbigay ng isang nakakakilabot na ngiti. Ang mukhang iyon, kamukhang kamukha niya ang namatay na warden. Kambal ba sila? O baka hindi ito tao? Aakmang tititigin ko pa sana ng maigi. Pero ang anino ay parang usok, na biglang naglaho sa monitor. Kasunod nito, may nag-send ng isang litrato sa group chat ng mga homeowner. Ano ito? Sino ang nagdikit nitong papel ng pagluluksa sa pinto ko? Kinabahan ako bigla, tumingin ako sa aking cellphone. Ipinakita ng countdown na, 12 oras na lang ang natitira bago magsimula ang susunod na level. Nang mag-zero na ang countdown, wala akong narinig na nakabibinging ingay. Sa halip, nabalot ang buong paligid ng isang nakakatakot na katahimikan. Lumapit ako sa bintana, nanlamig ako sa aking nakita. Ang dating maalinsangang gabi ay biglang naglaho, at napalitan ito ng malakas na pagulan ng nyebe. Ang lamig, masyadong mabilis ang pagbaba ng temperatura. Wala pang 5 minuto, nabalutan na ng makapal na yelo ang bintana. Ang temperatura sa labas ay patuloy na bumababa. Mula 30 degrees, bigla itong bumagsak sa negatibong 20 degrees. At patuloy pa rin ito sa pagbaba. Nagkagulo na sa group chat ng mga homeowner. Tulong! Pumutok ang tubo ng tubig sa bahay ko dahil sa yelo. Bakit biglang nag-snow? Ang lamig, sobrang lamig talaga. Hindi man lang gumagana ang heater. Nasaan ang management? Saan na nagpunta ang mga taga-management? Agad kong binuksan ang central aircon sa bahay. At itinaas ko sa pinakamataas na temperatura. Buti na lang noong pinapatibay ko ang mga pader. Naglagay ako ng 20 sentimetrong kapal na insulation. Sa ngayon, medyo mainit pa naman sa loob ng bahay. Haha, buti na lang napaghandaan ko ang posibilidad ng extreme weather. Itong mga pader na gawa sa alloy carbon fiber. Hindi biro ang epekto ng insulation nito. Naghanap ako sa bodega at isinuot ang isang makapal na down jacket. Chinek ko rin ang backup power supply. May mali, masyadong kakaiba ang pag-snow na to. Tinitigan kong mabuti, yung mga snowflake, parang may sariling buhay. Sumisiksik papasok sa mga siwang ng bintana. Kahit na nilagyan ko na ng selyo, tagos pa rin sa buto ang lamig. Sakto noon, may narinig akong mabibigat na yabag sa hallway. Hindi iyon tunog ng takbo ng isang mabangis na hayop tulad ng black bear, kundi tunog ng isang bagay na matigas, na kumakaskas sa sahig. Andito na, dumating na ang mga bisita para sa bagong pagsubok. Nakatutok akong maigi sa monitor. Nakita ko sa hallway, may isang taong nababalutan ng puting yelo. Napakabagal ng kanyang mga galaw. Sa bawat hakbang niya, may naiiwan siyang mga tipak ng yelo sa sahig. Yan yung kapitbahay na inatake ng black bear kanina. Ang mga mata niya ay naging kulay abo na maputi. Ang balat niya ay may nakakatakot na kulay asul-lila. Pero, himalang nabuhay siya ulit. Zombie. Hindi, mas mukha siyang isang puppet na kontrolado ng isang uri ng ice energy. Naglakad yung ice zombie papunta sa pinto ng 301. Hindi niya winasak ang pinto ng marahas tulad ng ginawa ng black bear. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay niya sa doorknob. Isang kamanghamanghang eksena ang nangyari. Ang buong security door ay biglang nagyelo sa loob lang ng ilang segundo. Pagkatapos, parang isang babasaging salamin. Isang mahinang tulak lang niya ay nadodge na ito. Walang epekto ang pisikal na depensa laban sa ganitong klase ng lamig. Mula sa loob ng room 301, may narinig na isang nakakapanindig balahibong sigaw. Pero agad din itong nawala. 8. Tanging ang tunog na lang ng yelong nababasag ang naririnig. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kung magyeyelo rin ang pinto ko, patay na kaming lahat. Agad akong tumakbo sa sala. Inayos ko ang vent ng aircon, para direktang tumama ang mainit na hangin sa pinto. Kasabay nito, pinindot ko ang isa pang button. Subukan mo to. Ang thermal defense na espesyal kong inihanda para sa matinding lamig. Sa interlayer sa labas ng pinto, ang mga high resistance wire na nakabaon dito ay nagsimulang daluyan ng kuryente. Ang buong pinto ay agad na nag-aapoy sa init. Hindi pa man nakakalapit ang yelo sa labas, ay agad itong natutunaw at nagiging singaw. Yung halimaw na yelo ay tila naramdaman ng init mula sa direksyon ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niyang walang emosyon ay tumingin sa aking security camera. Halika, tingnan natin kung mas mabilis kang magpayelo, o mas mabilis akong magpainit. Matapos maramdaman ng halimaw na yelo sa labas ang init ng pinto. Tila ito ay medyo natakot. Matapos mag-atubili ng saglit, bigla itong tumalikod at naglakad papunta sa elevator. Hindi pa man ako nakakahinga ng maluwag. May kumatok na naman sa pinto. Pero sa pagkakataong ito, mga daliri na ng tao ang dahan-daang kumakatok. Li Ching, nandyan ka ba? Pakiusap, buksan mo ang pinto. Mamamatay na ang anak ko. Sumilip ako sa peephole. Ito yung batang ina mula sa 502. Karga-karga niya ang kanyang anak na nakabaluktot. Ang kanyang mga kilay ay puno ng namuong yelo. Nangingitim sa ginaw ang mga labi niya. Sa orihinal na kwento, ang babaeng ito, para lang makakuha ng kalahating pirasong tinapay,
Muntik nang saksakin ang orihinal na bida gamit ang gunting. Napabuntong hininga ako. Hindi ko binuksan ang pinto. Sa gitna ng apocalypse na ito, ang kabaitan ng pinakamagarang bagay na mahirap makamtan. Umalis ka na. Hindi kita matutulungan. Pumunta ka sa machine room sa pinakataas na palapag. Baka may natitira pang init doon. Li Qing, hayop ka. May kuryente ka at pampainit. Bakit hinahayaan mo na lang akong mamatay? Pagkapit bahay tayong lahat, mamamatay ka ng masama. Nagsimula siyang sipain nang walang tigil ang pinto ko. Kasabay ng kanyang pagsigaw, yung mga halimaw na yelo na umalis na kanina, ay biglang naakit pabalik, hindi lang isa sa dulo ng pasilyo. Bigla pang may lumitaw na 3, mga katawan na naglalabas din ng matinding lamig. Lagot, ang walang hiyang babaeng ito, maakit niya lahat ng halimaw dito. Nakita ko sa monitor, ang babae mula sa 502 ay hinawakan sa balikat ng halimaw na yelo sa likod niya. Nagpakawala siya ng isang huling sigaw ng desperasyon. Pagkatapos, ang buo niyang katawan ay mabilis na naging isang estatwang yelo. Pagkatapos siyang patayin ng mga halimaw, muli nilang pinuntirya ang pinto ko. Enero 24, 2026, alas 6 ng umaga, 8 minuto, at 9 na segundo. Sa pagkakataong ito, hindi sila umatras. Sa halip, sabay-sabay nilang idinikit ang kanilang mga kamay sa pinto. Masama to, ang bilis ng pag-init ng mga high-resistance wire ay hindi makasabay sa bilis ng kanilang pagyeyelo. Nagbigay ng isang malakas na lagitik ang pinto na parang hindi na nito kinakaya. Unti-unting pumasok ang lamig sa loob ng bahay mula sa siwang ng pinto. Tinitigan ko ang nag-iisang mahiwagang sandata na natitira sa kamay ko. Ito na ang huli kong alas. Dahil gusto ninyong pumasok, sige, ipapakita ko sa inyo kung ano ang isang tunay na krematoryo. Lalong kumakapal ang yelo sa malaking pinto. Kahit na todo-todo ang pag-init ng mga high-resistance wire, hindi pa rin ito mapigilan. Ang pinagsamang puwersang atake ng lamig mula sa 4 hanggang 5 ice pins sa labas. Naglalabas ng nakangingilong tunog ng pagpilipit ang metal na pinto. Tila anumang oras ay bibigay ito. Marunong palang umatake ng sabay-sabay ang mga halimaw na to. Mukhang ang hirap ng extreme cold level na ito ay mas mataas ng ilang antas kaysa sa Black Bear. Papasok na sana ang matinding lamig sa sala mula sa siwang ng pinto. Pero hindi ako umatras. Sa halip, mula sa likod ng sofa, hinayla ko ang isang pulang tangke na kalahati ng taas ng tao. Ito yung noong pinapatibay ko ang bahay. Sadya kong kinuha mula sa black market na isang high-pressure heat projector. Balak ko sanang itabi ito para sa director na yun. Dahil hindi na kayo makapaghintay. Kayo na muna ang uunahin ko. Hindi ko direktang binuksan ang pinto. Sa halip, ginamit ko ang aking cellphone para buksan ang naka-install na reserve air vent sa itaas ng hambo ng pinto. Ang butas na yon ay orihinal na idinisenyo para sa ventilasyon. Pero ngayon, ito na ang naging butas ko para sa pag-atake. Magkalusaw-lusaw kayo. Isang maliwanag na kulay madilim na pula, na nag-aapoy na dragon ang humagibis palabas mula sa air vent. At sa isang iglap ay nilamon ng ilang grupo ng lamig na tagos sa buto sa labas ng pinto. Nagsalpukan ng matinding init at matinding lamig. Ang pasilyo ay agad na puno ng makapal na puting singaw. Sa screen ng monitor, ang mga ice fiend na yon ay hindi nakahanda sa biglaang pag-atake ng matinding init. Mabilis na natunaw ang yelo sa kanilang mga katawan. Lumitaw ang kanilang tuyot na balat sa ilalim. Naglalabas sila ng matitinis na sigaw habang nasa gitna ng naglalagablab na apoy. Hindi kayo kayang pigilan ng physical defense. Kung gayon itong 2,000 degree na daloy ng apoy, siguradong magugustuhan ninyo, di ba? Ang nangungunang ice fiend, sa ilalim ng hagupit ng apoy, ay nagsimulang matuklap ang katawan na parang basag na porselana. Sa huli, hindi na ito nakatagal, at bumagsak ng malakas sa sahig, at naging isang lawa ng itim na likido. Nang makita ng mga natitirang halimaw na hindi maganda ang sitwasyon, talaga namang tumalikod sila. Halos manigas ang katawan ko habang tumatakas papasok ng elevator. Naitaboy ko ang unang bugso ng mga halimaw na yelo. Pero hindi ako nagpakampante. Muli kong nilakasan ang heat and power ng pinto. At isinagad ko ang bilis ng aircon para mapanatili ang temperatura sa loob. Kakaiba, masyadong maayos ang pag-address ng mga halimaw na ito. Para bang may nagkokontrol sa kanila mula sa likuran. Pinagpalit-palit ko ang kuha ng CCTV. Sinusubukang hanapin ang bakas ng taong nakapulang kapote. Pero maliban sa makapal na yelo sa sahig, at ilang bangkay ng kapitbahay na naging estatwang yelo, walang katao-tao sa pasilyo. At sa mga sandaling iyon, may napansin akong isang detalye. Ang mga survivor na dating nagtatago sa mga kwartong tulad ng 201301. Ngayon ay nakabukas na lahat ang mga pinto. Nahuli na ba silang lahat? Pinabagal ko ang replay ng monitor. At nakita ko, na habang inaatake ng mga halimaw na yelo ang pinto ko, may isa pang grupo ng mga nilalang na kulay abo at mas maliksi. Ang mabilis na pumasok sa mga ordinaryong pinto. Ang mga kapitbahay ko, ni hindi man lang nakasigaw. Basta na lang silang kinaladkad sa madilim na dulo ng pasilyo. Kinilabutan ako sa nakita ko. Hindi lang ito basta-bastang masaker.
Mukha itong isang planadong pag-aani. Ano ba talaga ang nagtatago sa subdivision na ito? Yung dungeon na sinasabi ng system. Balak ba nitong gawing halimaw ang lahat ng tao sa buong building? Biglang tumahimik ang group chat ng mga may-ari. Ang huling mensahe ay ang paghingi ng tulong ng babae sa Unit 502. Ang nakamamatay na katahimikan na iyon ay mas nakakakaba pa kaysa noong winawasak ng itim na oso ang pinto ko. Pumunta ako sa storage room. Tiningnan ko ang kahon ko ng mga mahiwagang sandata. Mayroon pang 2 kayamanan doon na hindi ko pa nagagalaw. Iyon ang alas ko para sa pinakahuling laban. Tao man o multo, basta subukan nilang kunin ang bahay na to. Lalabanan ko kayo hanggang kamatayan. Ika-6 na oras mula nang magsimula ang matinding lamig. Ang naipong nyebe sa labas ng bintana ay abot na sa 2 palapag. Ang buong gusali ay tila naging isang abandonadong isla, na nalibing sa kaputiang ilang. Nakaupo ako sa harap ng monitor, at walang emosyong isinusubo ang mga rasyon na biskwit. Bigla, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa screen. Ito ang lalaking nakapulang kapote. Huli siyang nagpakita sa labas ng pinto ko. May dala-dala pa siyang isang thermal container na umuusok. Ang taong ito, nakakakilos pa rin sa pasilyo na may negative 50 degree na lamig. Nang malaya, dahan-dahan niyang binuksan ang thermal container sa harap ng surveillance camera. Ang nasa loob ay hindi isang matalim na sandata para pumatay, kundi isang mangkok ng umuusok na adobong baboy. Ginoong Lee, huwag kang kabahan. Hindi ako tulad ng mga nilalang na yelo na walang utak. Nandito ako para makipagnegosyo. Negosyo, pinatay mo lahat ng kapitbahay ko. Tapos ngayon, makikipagnegosyo ka sa akin. Ang mga mabubuting taong iyon ay mga alay lang. Pero ikaw, pinatunayan mo ang iyong halaga. Kailangan ng gusaling ito ng bagong tagapamahala, kung gusto mong sumali sa amin. Simula pa lang ang mangkok ng karneng ito. Tinitigan ko ang mukhang masarap na adobong baboy sa screen. Pero pandidiri lamang ang naramdaman ko. Sa panahon ng katapusan ng mundo, ang mga ganitong kakaibang regalo ay laging may katumbas na nakamamatay na presyo. Wala akong interes na maging tagapamahala. Gusto ko lang bantayan ang sarili kong teritoryo. Dalhin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Hindi nagalit ang lalaking nakapulang kapote. Ibinaba niya ang thermal container. At iwinagayway ang isang daliri. Huwag kang magmadaling tumanggi, bago magsimula ang susunod na countdown. Magmamakaawa kang papasukin ako, dahil malapit nang magising ang may-ari ng gusaling ito. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya. At ang kanyang katawan ay misteryosong naglaho sa malamig na hamog. Tinitigan ko ng mariin ang thermal container na iyon. Habang ang puso ko ay walang tigil sa malakas na pagkabog. Wala pang kalahating oras mula nang umalis ang lalaking nakapulang kapote. Ang monitor ay biglang nag-ingay ng napakalakas. Sa screen, isang grupo ng mga taong punit-punit ang damit. Kasalukuyang paakyat sa 8 palapag. Hindi sila mga halimaw, kundi ang mga nawawala kong kapitbahay. May hawak silang mga palakol at tubo sa kanilang mga kamay. Mayroon pang ang mga gawang bahay na sulo. Ang mga mata ng bawat isa ay puno ng kabaliwan. Hindi sila namatay, pero halatang may mali sa kanilang pag-iisip. Ang nangunguna ay ang lalaki mula sa Unit 301. Nangingitim ang buong katawan niya sa ginaw. Pero para bang hindi siya nakakaramdam ng sakit. Habang umaakyat ay walang tigil siyang sumisigaw na parang baliw. Teaching, ibigay mo na ang milagrosong gamot. Sabi ni Mr. Red, kapag nainom namin ang milagrosong tubig mo, hindi na kami muling giginawin. Agad kong naintindihan, ang taong iyon na nakapulang kapote ay hindi lang gumagamit ng mga halimaw para pumatay. Ginagamit pa niya ang kasakiman ng tao para utusan ang mga survivor na ito. Gusto niyang gamitin ang mga kapitbahay na ito bilang pain, para ubusin ang depensa ng aking kuta. Milagrosong tubig. Talagang ang magaling gumawa ng kwento ang lalaking yun. 12 ng kapitbahay ang nagsisiksikan sa tapat ng pinto ko. Hindi na sila nagmamakaawa. Sa halip, para silang mga mababangis na hayop. Sinimulang sirain ang pader sa paligid ng aking pintuan. Alam nilang nakakapaso ang pinto, kaya naisip nilang batasin na lang ang pader. Ang pader na to ay puno ng alloy steel plates. Kahit maghukay pa kayo hanggang sa susunod na taon, hinding-hindi nyo yan mabubutas. Pero, minaliit ko ang kabaliwan ng mga taong ito. Nagsimula silang magtambak ng mga bagay na madaling masunog sa tapat ng pinto ko. Sinusubukang tunawin gamit ang apoy ang mga silang strip ng pinto ko. Mga baliw talaga, dahil hinahanap ninyo ang kamatayan. Hindi na rin ako magpapakita pa ng awa. Pinindot ko ang pulang switch sa ilalim ng sahig sa sala. Iyon ang ika-4 na bitag na orihinal na idinisenyo, para pigilan ang mga black bear sa paghuhukay. Isang huling babala, umatras kayo. Kung hindi, panagutan ninyo ang kahihinatnan. Habang kaharap ang mga kapitbahay na walang tigil sa pagsira ng pader. Hindi na ako nagatubili. Agad kong pinindot ang activation button ng ika-4 na bitag. Narinig ko na lang ang ilang malalakas na kalabog. Biglang tumaob ang sahig sa magkabilang gilid ng pinto. Sabay nito ang pagsulpot ng mga matutulis na alloy spike na kumikinang. Agad nitong napaatras ang ilang kapitbahay na nasa unahan. Kahit na kinontrol ko ang lakas,
Tinagos lang nito ang laylayan ng kanilang mga damit at ang swelas ng kanilang sapatos. Pero ang biglaang patibong na ito, ay nagdulot pa rin ng sigawan mula sa mga tao. Babala lang to, sino mang maglakas loob na humakbang pa. Sa susunod, ang mga talampakan nyo na ang tatagusin nito. Ang dating nagwawalang mga tao ay parabang binuhusan ng malamig na tubig. Lahat sila ay nagsiatrasan. Ang lalaki mula sa 301 ay namutla. Nalaglag sa sahig ang hawak niyang palakol. Nagumawa ng isang malagutong na tunog. May bitag nga talaga sa bahay niya. Wala namang sinabing ganito si Mr. Hong. Habang nag-aalinlangan ang mga kapitbahay, biglang pumapal ang pulang hamog sa pasilyo. Umalingaw sa pasilyo ang boses ng nakapulang kapote. May dala itong mahikang nang uudyok. Huwag kayong matakot, nag-iisa lang siya. Sugurin niyo lang siya, at makakamit ninyo ang buhay na walang hanggan. Hindi na kayo muling magduruses sa matinding lamig na ito. Ang mga kapitbahay na unang umatras. Ang kanilang mga mata ay muling naging blanko at baliw. Para bang nawalan na sila ng pakiramdam sa sakit. Hinarap pa nila ang mga spike sa sahig. Sinusubukang gamitin ang kanilang mga katawan para punan ang mga bitag. Baliw na ang mga taong to. Yung nakapulang kapote, ano bang ipinainom nito sa kanila? Habang pinapanood ko sa monitor ang kanilang mga nababaluktot na mukha, naintindihan ko, ang mga kapitbahay na ito ay hindi ko nakauri, kundi mga buhay na patay na kontrolado ng nakapulang kapote. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake sa labas ng pinto. Pero may mas malala akong problema na kinakaharap ngayon. Dahil sa sobrang kapal ng niebe sa labas ng bintana, ang mga solar panel sa bubong ay tuluyan ng natakpan. Kaya tumigil na sa paggana ang power generation system model. Nasa 30% na lang ang natitirang kuryente ng baterya. Ang pampainit ng pinto at aircon ay parehong malakas kumonsumo. Masyadong mabilis maubos ang kuryente. Kapag nawalan ng kuryente, hindi kakayanin ng insulation ang tindi ng lamig sa labas na -60 degree. Kailangan kong makahanap ng paraan bago maubos ang kuryente, para malinis ang yelo sa bubong. O kaya naman ay para paalisin ang mga gumugulo sa akin sa labas. Dahil ayaw ninyong umalis, subukan nyo itong pangalawang sorpresang inihanda ko. Mabilis akong naglakad papunta sa sala. Hinayla ko ang isang nakatagong handle sa kisame. Isang espesyal na high-intensity light ang dahan-daang bumaba, at nakatutok sa may pintuan. Itong mga ice monsters at mga taong na brainwash. Siguradong ayaw na ayaw nila sa malakas na ultraviolet light, di ba? Isinara ko ang circuit breaker. Isang nakakasilaw na lilang ilaw ang biglang sumabog. Tumagos ito sa peephole at siwang ng pinto, at direktang tumama sa pasilyo. Narinig ko ang sunod-sunod na nakakapangilabot na sigawan mula sa labas. Ang mga kapitbahay na kanina'y parang mga baliw ay napapatakip ng kanilang mga mata. At natambas sa sahig, ang pulang hamog ay mabilis na naglaho sa ilalim ng malakas na ilaw. At lumitaw ang gulat at nagtatakang mukha ni Red Raincoat. Ultraviolet lamp, pati ba naman ganitong bagay ay inihanda mo? Marami pa akong inihanda na ikagugulat mo ng husto. Pansamantalang napaatras ng ultraviolet lamp ang mga tao. Naglaho na rin si Red Raincoat sa mga anino. Sinamantala ko ang pagkakataon para patayin ang mga hindi importanteng appliance. Tinitipid ang bawat patak ng kuryente. Kanina, noong tumama sa kanya ang malakas na ilaw, parang may mali sa anino niya. Binagalan ko ang replay para pagmasdang mabuti. Sa ilalim ng matinding ilaw, ang anino ni Red Raincoat ay hindi hugis tao. Sa halip, ito ay isang malaking balangkas ng isang halimaw na may hindi mabilang na mga galamay. Hindi siya kambal ng direktor. Siya ang tunay na boss sa lugar na ito. O mas tamang sabihin, siya ang mismong anyo ng master na yon. Habang nag-iisip ako ng plano, biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng bahay. Isinara ko namang mabuti ang lahat ng pinto at bintana. Pero sa gitna ng sala, biglang may nabuong halijing yelo mula sa wala. Anong nangyayari? Posible kayang direkta siyang tumagos sa pader para makapasok. Mabilis na lumaki ang halijing yelo. At nag-anyong si Hong Yuya. Hindi niya suot ang kapote niya ngayon. Nakalantad ang kakaiba niyang katawan na puno ng puting yelo. Li Qing, akala mo ba ligtas ka na sa loob ng metal na kahon na to? Bawat sulok ng gusaling ito ay nasa ilalim ng kontrol ng aking amo. Dahil nakapasok ka na rito, huwag ka nang umasang makakalabas ng buhay. Bigla akong sumugod sa taong yelo. Kumikislap ang asul na kuryente mula sa stun gun ko. Pero diretsyong tumagos lang ang katawan ko sa kanya. Para lang siyang isang holographic projection. Kahit na mukha lang siyang projection. Totoo ang lamig na dala ng bawat kumpas ng kamay niya. Agad na nabiyak sa lamig ang sahig ng sala. Ang lamig ay gumapang hanggang sa mga bukong-bukong ko. Some pain. Walang epekto ang mga pisikal na atake. Nakita kong malapit nang dumampi ang kamay niya sa dibdib ko. Bigla kong naalala ang kahon ng mga mahiwagang armas na hindi ko pa nagagamit. Dali-dali akong tumakbo papunta roon. At dumampot mula sa loob ng isang dilaw na papel na anteng-anteng na may kumikinang na pulang ilaw. Ito ang Liwo Talisman na libreng kasama noong bumili ako ng armas.
Sabi nila, kaya raw nitong sirain ang lahat ng uri ng masamang lamig at lason. Hindi ko alam kung gagana ba ito. Sumigaw ako ng malakas, at idinikit ng mariin ang anteng-anteng sa stun gun ko. Tapos ay muli kong iwinasiwas ito papunta sa taong yelo. Sa pagkakataong ito, pagkadikit ng anteng-anteng sa malamig na hangin, bigla itong naglabas ng isang nagbabagang apoy. Gumapang ang apoy sa stun gun, at bumuo ng isang malaking espada ng apoy. May pag-asa. Tumama ang espada ng apoy sa katawan ng taong yelo, at gumawa ito ng sumisitsit na tunog, tulad ng mainit na bakal na inilubog sa tubig. Napasigaw sa sakit ang taong yelo, at ang dati niyang malabong anyo ay biglang naging solido. Makikita sa mukha niya ang labis na paghihirap. Ang kapangyarihan na to, paano ka nagkaroon ng ganitong bagay? Hindi ito kabilang sa instance na ito. Isa akong transmigrator. Anong masama kung magdala ako ng konting pasalubong? Pabasag ka. Iwinasiwas ko ito gamit ang buong lakas ko. Humarabas ang nag-aapoy na talem. Nahati sa gitna ang katawan ng Iceman. Naging hindi mabilang na piraso ng yelo at kumalat sa sahig. At agad tinupok ng apoy hanggang sa mawala, kasabay ng pagkawala ng Iceman. Sa wakas ay nabawasan na rin ang matinding lamig sa loob ng kwarto. Humihingal ako habang nakasandal sa aking electric baton. Naubos na rin ang kapangyarihan ng Li Wofu. Ang talisman ay naging abo. Muntik na yun. Kung wala ang talisman na to, siguradong naging ice sculpture na ako ngayon. Hindi pa man ako nakakaupo para magpahinga. Biglang umuga ng malakas ang buong gusali. Hindi iyon lindol. Para itong isang dambuhalang nilalang na bumaliktad sa ilalim ng gusali. Sa monitor ng CCTV, ang mga yelo sa pasilyo ay biglang nagsimulang umitim at mabulok. Naglalabas ito ng masangsang na amoy. Ang mga katawan ng mga kapitbahay na naging ice sculpture ay isa-isang lumubog sa sahig. Ano na namang nangyayari? Hindi pa tapos ang countdown. Tumingin ako sa countdown na nasa aking paningin. Ang numerong dating 6 na oras ay biglang nagsimulang mag-flicker ng mabilis. At sa huli, naging kulay pulang babala ito. Detection, nasira ang balanse ng instance. Napaaga ang paggising ng master. Ano, Piken? Kapag natatalo, sisirain ang laro. Tumakbo ako papunta sa bintana, at nakita ko ang bakanteng lote sa gitna ng subdivision. Nabamuka at naging isang malaking bangin. Isang dambuhala at hindi mailarawang itim na kuko ang lumabas mula sa bangin, at mahigpit na kumapit sa pundasyon ng aming gusali. Dahan-daang hinihila ang gusali papunta sa bangin. Ang nakabibinging tunog ng nababaling metal ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Pinagmamasdan ko ang pinaghirapan kong itayong kuta. Nasa harap ng purong lakas ay nagmumukha itong napakaliit. Gusto niyo akong lamunin? Tingnan natin kung sapat ang tibay ng ngipin ninyo. Nagsimulang yumanig ng malakas ang gusali, pero hindi ito dahil sa kung anong halimaw sa ilalim ng lupa, kundi dahil ang pundasyon ng gusaling ito ay unti-unti nang winawasak. Nakita ko sa pamamagitan ng mga monitor na ang pulang kapote sa ibaba ay naguutos pala sa ilang maliliit na excavator na walang tigil na hinuhukay ang mga sumusuportang pader. Para lang mapilitan akong lumabas, itong mga baliw na to ay talagang balak nilang givein ang buong gusali. Tiningnan ko ang countdown sa aking paningin. Akala ko noong una, pagdating iyon ng isang bagong halimaw. Ngayon, malinaw na sa akin na iyon na pala ang huling babala na bibigay na ang istruktura. Kapag tumagilid ang gusali ng higit sa 15 degree, itong pinaghirapan kong itayong kuta ay magiging bakal kong kabaong. Hindi ako pwedeng tumunganga lang at maghintay na mamatay. Dahil gusto niyong wasakin to. Sige, bibigyan ko kayo ng dagdag na sakit ng ulo. Sumugod ako sa control console, at pinaga niya ang emergency reinforcement system na naka-install sa ibabang palapag. Ito ay ilang naglalakihan at makakapal na hydraulic support. Dati, inihanda ko ang mga yan para panlaban sa lindol. Ngayon, ito na ang huling kapit ng gusali. Kumapit ka ng todo para sa akin. Habang bumaon ang mga support sa lupa, samantalang hamina ang pagyanig ng gusali. Pero alam kong hindi ito tatagal. Sa monitor, nakita ng pulang kapote na hindi umubra ang sapilitang paggiba niya. Kaya naman nagpakuha siya ng ilang dambuhalang drum ng gasolina. Gusto niyang sunugin ang gusali, kahit na matibay sa matinding init ang mga pader. Kapag nasunog ito ng matagal, hihina ang tibay ng mga bakal sa loob. Pinanood ko ang pulang kapote habang dinidirekta ang mga tauhan niya. Naintindihan ko sa sandaling iyon, na ngayon pa lang talaga nagsisimula ang tunay na laro. Isang nagngangalit na apoy ang sumiklab sa ibaba. Ang makapal na itim na usok ay gumapang sa mga pasilyo at siwang ng bintana. At mabilis na umakyat paitaas. Kahit na selyado at airtight ang buong paligid, pumasok pa rin ang masangsang na amoy ng alkitran. May laso ng usok na ito. Nagdagdag ng goma at plastik sa apoy ang mga ito. Napakatuso at malupit ng galawang ito ni pulang kapote. Alam niyang mahirap sirain ang gate, kaya gusto niya akong usukan hanggang mamatay sa loob. Agad kong binuksan ang internal circulation system sa loob. Ang air purification system. Masyadong mabilis maubos ang filter ng purifier. Base sa dami ng usok,
Pinakamatagal na itong tatagal ng 3 oras. Inilipat ko ang view sa monitor ng surveillance. At nakita ko ang mga kapitbahay na dati nang na-brainwash. Ay tinipon ngayon ni Pulang Kapote sa lugar kung saan favorable ang ihip ng hangin. May hawak silang mga basang tuwalya. Blanko ang mga mata nilang nakatingin sa apoy. Mga baliw na ba kayo? Kapag lumaki ang apoy, hindi rin kayo makakatakas. Walang pumansin sa akin. Nakatayo si Pulang Kapote sa gitna ng usok, habang nakaharap sa aking surveillance camera. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang remote control. Mr. Lee, huwag ka nang magmatigas pa. Pampaganya pa lang ang usok na ito. Kung bubuksan mo ang pinto ngayon, at ipamahagi ang mga supply sa lahat, pinapangako kong hahayaan kitang makaalis ng ligtas. Ipamahagi ang mga supply. Sa tingin ko, gusto mo lang akong gawing kasunod na letsyon, di ba? Pinatay ko ang loudspeaker. Umalikod ako at naglakad papunta sa kusina. Dahil gusto mong maglaro ng apoy. Sige, babuhusan ko pa ng gasolina yan. Lalong kumakapal ang usok, pero hindi ako nataranta. Ginamit ko ang infrared mode ng surveillance system para masubaybayan ang bawat galaw ni Pulang Kapote. Bakit napaka-professional ng mga galaw ng taong ito? Zinungin ko ang remote control na hawak ni Pulang Kapote. Hindi iyon isang ordinaryong remote control, kundi isang klase ng ignition device na para sa industrial demolition. Biglang may pumasok sa isip ko. Bigla kong naalala ang isang wanted poster na nakita ko bago ako mapunta rito. Naalala ko na, siya yung eksperto sa demolition na 10 taon nang tumatakas sa batas model. Plano niyang pasabugin ang gusaling ito, para pagtakpan ang sikretong tinatago niya sa ibabang palapag. Walang ganitong eksena sa orihinal na nobela. Mukhang nagulo ng pagdating ko ang buong plano niya, kaya napilitan siyang kumilos ng mas maaga. Kaya pala gusto niyang laging pumasok sa kwarto ko. Dahil pala noong pinapatibay ko ang bahay, hindi ko sinasadyang naputol ang mga linya ng detonator na itinago niya sa pader. Agad kong kinuha ang electrical plan noong nagre-renovate ako. At tama nga, sa loob ng load-bearing wall sa ika-8 palapag. May ilang manipis na wire na hindi ko alam kung saan galing. Hey, aba, ang swerte ko pala. Nagkataon lang noong nag-aayos ako, na naputol ko ang mga nakatago niyang wire. Mukhang nalaman na rin ito ng red raincoat. Hindi na siya sumigaw. Sa halip, siya mismo ang may dalang isang itim na briefcase. At nagsimulang umakyat sa fire escape papunta sa ika-8 palapag. Dumating ang red raincoat sa tapat ng pinto ko. Hindi niya kasama si Black Bear, at hindi rin ang mga kapitbahay. Sa halip, mag-isa siyang nagbubutas sa gilid ng pinto ko, naghahandang magsagawa ng isang targeted na pagsabog. Red Fox, huwag ka nang mag-abala. Iyang mga linya ng detonator mo. Matagal ko nang pinutol noong nagre-renovate ako. Inakala kong mga basurang wire lang. Halatang natigilan ng kilos sa labas ng pinto. Itinigil ng red raincoat ang hawak niyang drill. Natahimik siya sandali. Marami kang ang alam. Kung ganoon, lalo kang hindi pwedeng iwang buhay. Akala mo ba kapag pinasabog mo ang gusaling ito, makakatakas ka? Pinalibutan na ni Uncle Hat ang lugar. Yung mga pagsabog kanina, siguradong naalarma na sila. Kung aalis ka ngayon, baka mabuhay ka pa. Ang totoo, binabluff ko lang siya. Dahil binablock ng system ang signal. Kaya walang kaalam-alam ang mga nasa labas kung anong nangyayari dito. Pero kailangan kong sirain ang kanyang pag-iisip. Huwag mo kong lokohin. Sakop ng jammer ko ang 5 kilometro sa paligid. Li Ching, matalino kang tao. Ikabit mong muli ang mga naputol na fuse. Hahayaan kitang mabuhay. Hahayaan akong mabuhay. Pati ang mga kapitbahay na yan, gusto mong pasabugin. Papakawalan mo ako. Nakita ko sa CCTV. Narinig ng mga kapitbahay sa ibaba ang salitang pagsabog. Dahil sa salitang iyon ay nagsimula na silang magkagulo. Dahan-daang gumuho ang mga kasinungalingan ni Red Raincoat. Nang makita ni Red Fox na walang silbi ang psychological attack, nagpasya siyang huwag nang magtago. Direkta siyang nagsingit ng isang piraso ng plastic explosive sa siwang ng pinto. Dahil ayaw mong makipagtulungan. Kung ganoon, sumama ka ng sumabog sa kuta mo. Alam na alam ko ang lakas ng plastic explosive. Agad akong tumakbo papasok sa kwarto. At pinindot ang berdeng butones na hindi ko pa nagagamit kailanman. Ang fire extinguishing at anti-explosion system ng buong bahay. Gusto mo akong pasabugin? Maligo ka muna ng malamig na tubig. Biglang bumuga sa labas ng pangunahing pinto ng napakaraming dry powder at fire extinguishing foam. Agad nitong binalot ng mahigpit ang piraso ng pampasabog. Kasabay nito, inactivate ko ang high-frequency jammer para subukang guluhin ang electronic detonator nito. Sa sandaling iyon, biglang may umugang na tunog ng helicopter mula sa labas ng gusali. Isang malaking sinag mula sa searchlight ang tumago sa itim na usok. At tumama sa palapag kung nasaan kami. Tapos na ang countdown. Kaya pala ang pagsisimula ng bagong level ay ang pag-alis ng lockdown sa labas. Nang makita ito, biglang nagiba ang mukha ni Red Fox. Wala na siyang pakialam sa pampasabog. Tatalikod na sana siya para tumakbo. Pero paano ko naman siya hahayaang makatakas ng ganoon kadali? Dahil nandito ka na, manatili ka na lang dito.
Kinontrol ko ang pangunahing pinto. Mula sa peephole, biglang bumuga ang high-pressure tear gas. Sumigaw sa sakit si Red Fox. Habang tinatakpan ang mga mata, nahulog siya mula sa fire escape. Mula sa ibaba, narinig ang sigaw ng mga espesyal na pulis. Ang mga na-brainwash na kapitbahay ay sabay-sabay na yumuko habang hawak ang kanilang mga ulo. Pinanood ko sa monitor ang unti-unting namamatay na apoy. Huminga ako ng malalim. Sa wakas, totoong tapos na. Nang sapilitang pumasok ang mga espesyal na pulis sa bintana, nakahandusay ako sa sofa, hirap na humihinga. Puno ng luha at sipon ang mukha ni Red Fox dahil sa gas. Para siyang isang asong patay na hinihila ng dalawang espesyal na pulis mula sa fire escape. Mamang pulis, huwag po kayong bumaril. Ako po ang nag-report, at ako rin po ang may-ari ng bahay na ito. Inilabas ako mula sa kutan na nagprotekta. Sa akin ng mahigit kalahating buwan. Sa sandaling lumabas ako ng pinto. Puno ang pasilyo ng mga pulis na kumpleto sa armas. At mga kapitbahay na ginagamot ang mga sugat. Mamang pulis, napilitan lang po ako. Kasalanan po lahat to ng lalaking nakapulang kapote. Tinutukan niya po kami ng baril. Tiningnan ko ang mga kapitbahay na ito na dating baliw sa kakasira ng pinto ko. Ngayon, isa-isa silang naging mas maamo pa kaysa sa isang kuneho. Ang puso ng tao minsan ay mas pabago-bago pa kaysa sa isang itim na oso. At mas mura pa, Kapitan. May mga ipinagbabawal na gamit sa apoy sa ibaba. Nagtanim si Red Fox ng mga detonator sa load-bearing wall. Pabilisin niyo ang bomb squad para asikasuhin yan. Tinitigan ako ng malalim ng Kapitan. Sumenyas siya para may magbaba sa akin. Lumingon ako at tiningnan ang aking pinto. Puno iyon ng mga gasgas at sunog. Pero tinupad talaga nito ang kanyang tungkulin. Hinayla ako pabalik mula sa bingit ng impyerno. Habang nakaupo sa tabi ng ambulansya. Akala ko tapos na ang lahat. Pero nang hindi sinasadyang napatingin ako sa aking paningin. Hindi nawala ang pesteng countdown na yun. Sa halip, naging kulay ginto ito. Natapos na ang unang yugto ng survival challenge. Gantimpala, permanenteng pagpapatibay ng property. Nagsimula na ang ikalawang yugto, investigasyon sa katotohanan. Hindi pa tapos. Gusto ba talaga akong paglaruan ng system na to hanggang mamatay para lang makontento? Inilagay ako sa isang pansamantalang tolda sa labas ng komunidad. Para daw sa proteksyon. Pero sa totoo lang, isa itong uri ng house arrest. Si Red Fox ay hindi umiimik sa interrogation room. Habang ang investigasyon ni Ding Fang ay nauwi sa dead end. Paanong nangyari yun? Ang impormasyon tungkol sa developer ng komunidad na ito. Lahat ay binura. Ginamit ko ang built-in encrypted network ng kuta. Para i-hack ang backend database ng property management. Nalaman ko na lahat ng may-ari ng unit sa gusaling ito. Kasama na ako, ay nasa isang espesyal na listahan ng mga inoobserbahan. Ang pagpasok ni Black Bear ay hindi aksidente. Kahit na natural phenomenon ang napakalamig na panahon. Ang paglitaw ni Red Fox ay siguradong plinano. Nakakita ako ng isang file na may pangalang pressure test. Lumalabas na ang komunidad na ito ay isang lugar ng eksperimento na itinatag ng isang kumpanyang tinatawag na Shen. Kung pharmaceuticals, ang layunin ay subukan ang tuikan ng pag-uugali ng tao sa ilalim ng matinding pressure. Kaya, lahat tayo ay mga guinea pig. Sila ang nagpapasok kay Black Bear. Sila rin ang umupa kay Red Fox. Nang magsisimula na sana akong mag-imbestiga pa ng mas malalim. May narinig akong nagmamadaling mga yabag sa labas ng tolda. Agad kong itinago ang cellphone ko. Humiga ako sa folding bed at nagkunwaring tulog. Hindi pa rin ba nagsasalita yang si Li Ching? Yung hawak niyang plano ng renovation. Malaki ang pakinabang sa atin yan. Kailangang makuha natin yan. Nagulat ako. Hindi pa pala sila sumusuko. Kahit ang property manager ay tao rin pala nila. Dahil gusto ninyong maglaro. Kung ganun ay babalik rin ko ang buong chessboard na to. Sinamantala ko ang pagkakataon habang nagpapalit ng bantay. At tumakas ako mula sa temporary camp. Hindi ako tumakas. Sa halip, iniiwasan ko ang mga nagpapatrolya. At palihim na bumalik sa gusaling iyon na wala ng tao. Iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag nasa bahay. Kahit na wala na itong laman ngayon. Pero dito lang, ako magkakaroon ng pagkakataong gumanti. Ginamit ko ang fingerprint lock para muling makapasok sa kwarto. Na-detect ng system ang pagbabalik ko. Lahat ng mga defense facility ay muling na-activate. May natukoy na mga di kilalang nanghihimasok na papalapit. Ia-activate ba ang automatic defense? Huwag muna. I-connecta mo ang surveillance footage sa cellphone ko. Gusto kong makita ang mga scientist na ito. Kung ano ba talaga ang binabalak nilang gawin. Makikita sa surveillance. Ang ilang taong nakasuot ng puting protective suit. Palihim silang pumapasok sa basement. May daladala silang malalaking kahon. Mukha itong isang uri ng sampling equipment. Sabi ko na nga ba, nandito sila para linisin ang mga bakas ng eksperimento. Kung hahayaan ko silang madala ang ebidensya, hindi ko na kailanman malilinis ang pangalan ko sa bintang ng marahas na paglaban. Binuksan ko ang tagong compartment sa sahig ng sala, at kinuha mula roon ang isang high-power signal transmitter. Ito ang alas na inihanda ko noong nagpa-renovate ako. Kaya nitong direktang putulin sa loob ng 1 kilometrong radius ang lahat ng electronic device.
Gusto ninyong maglinis ng mga bakas. Hayaan nyo munang maging basura ang mga gamit ninyo. Pinindot ko ang launch button. Sa isang iglap, kumislap ang mga ilaw sa buong gusali. Narinig mula sa basement ang sigawan nila dahil sa gulat. Ang property manager, kasama ang ilang matipunong lalaki, ibinuksan ang pinto ng unit ko. Akala nila ay nasa evacuation center pa rin ako. Pero hindi nila inaasahan na nakaupo lang ako sa rocking chair sa sala. Habang may hawak na isang baso ng cola. Manager, ang lalim na ng gabi, may kasama ka pang mga tao para mag-check ng metro ng tubig. Ang bilis naman ng serbisyo ninyo. Lee Ching, ikaw nga talaga ang hindi inaasahan. Ibigay mo sa akin ang dokumentong yan. Pwede akong mag-request sa kumpanya na gawin kang partner namin. Partner, para maging tulad ni Red Fox, na basta nyo nalang isinantabi. O tulad ng kapitbahay na ginawa ninyong eksperimento. Pinalibutan ako ng mga malalaking lalaki. Pero hindi ako natinag. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. May kuryente na ngayon ang sahig ng sala na to. Pinindot ko ang electric shock button sa armrest ng rocking chair. Agad na umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng paghihirap. Ilang malalaking lalaki ang hindi pa man nakakalapit sa akin. Ay tinamaan na ng high voltage na kuryente at bumagsak sa sahig. Dahil nakasuot ng insulated na sapatos ang property manager. Swerte siyang nakaiwas. Pero ang hawak niyang baril ay nakatutok na sa ulo ko. Sa tingin mo ba, may iligtas ka ng mga mumurahing trick na yan? Mamatay ka na. Noong mismong sandaling kakalabitin na niya ang gatilyo. Inactivate ko ang high-pressure water curtain sa kisame. Hindi lang nakasagabal sa paningin niya ang agos ng tubig. Ginawa pa nitong superconductive field ang buong sala. Alam na, manager, sa susunod mong buhay, kapag nag-eksperimento ka, tandaan mong humanap ng kapitbahay na hindi mahilig mag-renovate. Agad na damaloy ang kuryente sa tubig at umama sa buong katawan niya. Nanginginig na parang kinukuryente ang property manager ng ilang beses. Bago tuluyang bumagsak sa sahig. Pagsikat ng unang sinag ng araw sa sala, maraming sasakyan ng pulis ang nakapalibot na sa buong subdivision. Hindi mga espesyal na pulis ang dumating sa pagkakataong ito, kundi ang Special Investigation Team ng Street. Ito ang ebidensyang kailangan ninyo. Lahat ng mga tala ng eksperimento, at mga tala ng transaksyon ay nasa loob ng USB drive na ito. Nakatayo ako sa harap ng gusali, habang pinapanood ang mga high-level executive ng Deep Space Pharmaceuticals, na isa-isang pinupusasan, at ang system na matagal nang gumugulo sa akin. Ang countdown nito ay tuluyan nang umabot sa 0 sa sandaling iyon. Nagbago ito at naging isang linya ng berdeng mga salita. Lahat ng levels, kumpleto na. Ang host ay nagkamit ng karapatan sa habang buhay na paninirahan. Opisyal nang na-disconnect ang system. Sa wakas, maaari na ba akong maging isang ordinaryong tao? Ang mga kapitbahay ay isa-isang sinundo pabalik. Kahit na ang paraan ng pagtingin sa akin ng lahat, ay puno pa rin ng takot at pagdistansya. Pero wala nang sino mang nang-ahas na kumatok sa aking pinto. Lalo nang walang nang-ahas na mangonsensya sa akin sa group chat. Mr. Lee, magandang umaga. Tatang Wang, nakabalik na ako sa aking kuta. Ang mga steel plates sa pader ay narito pa rin. Hindi pa rin tinatanggal ang mga spikes sa peephole. Sa mundong ito na walang kasiguraduhan. Itong mga manlalamig na metal, ang nagbigay sa akin ng sukdulang kapanatagan. Kahit na wala na ang system, balak kong panatilihin ang renovation na ito. Dahil total, sino ba ang nakakaalam kung ano pa ang mangyayari bukas?